Ipinag-imbita siya ng kanyang ex-girlfriend mula sa Africa sa kanyang kasal bilang isang paraan ng paghihiganti. Ngunit ang ginawa niya ay tunay na hindi malilimutan. Ano ang mangyayari kapag ang pag-ibig ay naging isang kalkuladong plano para sa paghihiganti? Si Ronald Aquino, isang self-made na milyonaryo, ay naniniwala na mayroon siyang lahat, isang kayamanan, estado at isang fiancé na perpektong bumabagay sa kanyang buhay ng yaman at impluensya. Ngunit sa ilalim ng kanyang makinis na panlabas, dala pa rin niya ang mga sugat ng isang lumang pagtataksil. Upang makabawi, ipinadala ni Ronald ang isang imbitasyon kay Samira Johnson, ang kanyang ex-girlfriend, na umaasang maipakita ang kanyang marangyang bagong buhay at patunayan na siya ay nakapag-move on na. Ngunit si Samira, isang babae ng lakas at tibay, ay hindi isang tao na madaling mapahiya. Ang nangyari sa araw na iyon ay hindi katulad ng plano ni Ronald. Ito ay isang kaganapan na magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Bago tayo magsimula, siguraduhing mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button at i-turn on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang mga nakakaingganyong at dramatikong kwento tulad nito. Si Ronald Aquino ay nakatayo sa gitna ng kanyang marangyang penthouse, tinitingnan ang skyline ng lungsod na kumikislap sa ilalim ng gabi. Ang kanyang buhay ay isang patunay ng kapangyarihan at tagumpay, isang mundong malayo sa kanyang simpleng simula. Nakasuot ng isang custom-tailored na suit, may hawak na baso ng mamahaling whiskey, siya ay tumingin na parang matagumpay na lalaki na pinaghirapan niyang maging. Ngunit walang kayamanang makakapawi sa nakaraan. Sa makintab na marmol na counter sa harap niya, nakahiga ang isang eleganteng imbitasyon sa kasal. Ang gintong letra ay kumikislap sa ilalim ng malambot na ilaw. Isang pangalan ang tumatak, Samira Johnson. Matapang, hindi matitinag katulad ng babae mismo. 3 taon na ang lumipas mula nang maghiwalay sila. Ngunit natatandaan pa rin ni Ronald ang bawat maliit na detalye tungkol sa kanya. Ang matalim na talino, ang hindi matitinag na mga prinsipyo, at ang hindi matitinag na lakas sa kanyang mga mata nang maglakad siya palayo nang walang isang sulyap. Makikita niya ngayon ang bulong ni Ronald sa kanyang sarili, ang boses ay may kasamang hinagpis. Makikita niya kung ano ang nawala sa kanya. Pumasok ang kanyang assistant, si Danilo, na may hawak na tablet. "Sir, tapos na ang guest list. Mayroon ka bang gustong baguhin?" Kinuha ni Ronald ang imbitasyon, pinadama ang kanyang mga daliri sa makinis nitong ibabaw. "Oo, ipadala ito kay Samira Johnson. Ihatid ito ng personal. Gusto kong lubos niyang maunawaan kung ano ang iniwan niya." Nagatubili si Danilo, ang kanyang ekspresyon ay hindi sigurado. "Sigurado ka ba ang pag-imbita sa isang ex sa iyong kasal, isang matapang na hakbang?" Nagmatigas ang mga mata ni Ronald. "Hindi ko pa naranasang maging mas sigurado. Gawin mo na." Sa isang tahimik na kapitbahayan, malayo mula sa mundo ni Ronald ng marangya, nakaupo si Samira Johnson na nakayuko sa kanyang sopa, abala sa pagbabasa ng isang libro. Ang kanyang buhay ay simple ngunit kasiya siya, puno ng sining, komunidad at kalayaan. Matapos ang ilang panahon, nakabuo siya ng isang makulay na buhay para sa kanyang sarili. Ang tunog ng doorbell ay humila sa kanya mula sa kanyang mga saloobin. Inilagay niya ang kanyang libro sa tabi at naglakad patungo sa pintuan at sinalubong siya ng isang courier na nakaayos ng maayos, hawak ang isang masalimuot na sobre. "Delivery para kay Miss Samira Johnson," wika niya ng magalang at inabot ito sa kanya. Kinuha ni Samira ang sobre, naramdaman ang marangyang bigat ng papel sa kanyang mga daliri. Ang masalimuot na gintong gilid at walang kamali ang disenyo ay nagsasalita ng kayamanan at maingat na pagpaplano. Naguluhan, dahan-dahan niyang binuksan ito at sa sandaling nabasa ang mga salitang nasa loob, napahinto siya.
Si Ronald Aquino at si Rachel Montgomery ay humihiling ng iyong presensya sa kanilang kasal. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ang mga lumang alaala ay bumalik. Mga alaala ng mainit na pagtatalo, mga pinagsaluhang pangarap, at ang masakit na sandaling pinili niyang iwan siya. Bakit ngayon? Bakit siya iniimbita ni Ronald sa kanyang kasal pagkatapos ng lahat ng taon? Kilala niya siya ng sapat upang maghinala na hindi ito isang inosenteng galak. May dahilan sa likod nito. At gayunpaman, habang ang galit ay panandaliang sumik sa kanyang puso, may isa pang naramdaman, isang tahimik ngunit makapangyarihang pakiramdam ng determinasyon. Huwag mo nang pagtuunan siya, ang sinabi niya sa sarili ng may kalakasan. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanya kung ano na ako ngayon. Sa bagong tapang, inilagay niya ang imbitasyon sa mesa at kumuha ng kanyang telepono upang mag-book ng flight papuntang New York. Ano man ang plano ni Ronald, handa siyang harapin ito. Sa marangyang lugar ng kasal, isang malaking estate na puno ng luho at pagiging sopistikado, ang mga huling paghahanda ay nasa kasagsagan. Ang mga eleganteng puting rosas ay nakalagay sa mga daanan. Ang mga chandelier ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng gabi at isang pakiramdam ng exclusivity ang bumalot sa lugar. Pinagmamasdan ni Ronald ang mga staff na inilalagay ang mga huling detalye, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Maaari na niyang maisip si Samira na pumapasok sa mga pinto, naghahatak ng atensyon nang hindi sinasadya, katulad ng lagi niyang ginagawa. Handa ka na ba? Ang isang malambot na boses ang humila sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Si Rachel, ang kanyang magiging asawa. Nakatayo siya sa tabi ni Ronald. Ang ngiti ay mainit, ngunit may isang piraso ng kuryosidad sa kanyang mata. Pinilit ni Ronald na magbigay ng isang kumpiyansang ngiti. Oo naman, lahat ay ayon sa plano. Ngunit kahit na pinapalakas niya ang kanyang loob, isang pakiramdam ng hindi pagkakasigurado ang dahan-dahang sumik. Inayos ni Ronald ang bawat detalye ng kaganapang ito. Iniisip na ito'y tungkol sa paghihiganti, tungkol sa pagpapakita ng kanyang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maiiwasan ang tanong, ito ba'y talagang tungkol doon? O ito ba ay tungkol sa pagtatapos ng isang kwento? Ang Granding Estate ay nagbuzz ng mga huling paghahanda habang dumating ang araw ng kasal ni Ronald. Ang mga florista ay maingat na nag-aayos ng mga sariwang rosas sa mga marmol na daanan, habang ang mga staff ay nililinis ang bawat kagamitan ng pilak. Mula sa balkonahe ng kanyang pribadong suite, pinagmamasdan ni Ronald ang lahat ng ito, ipinagpapalagay ang kanyang usual na imahe ng kontrol. Ngunit sa loob, ang kanyang isip ay malayo. Pinlano niya ng maingat ang bawat sandali, bawat detalye. Kasama na ang imbitasyon kay Samira. Ang ideya ng muling pagpasok ni Samira sa kanyang mundo ay nagdulot ng pananabik, ngunit may kasamang pakiramdam ng hindi pagkakasigurado. Nais niyang makita niya ang buhay na kanyang itinayo, na magpatunay sa kanyang tagumpay, ngunit may isang bahagi sa kanya, isang bahagi na ayaw niyang aminin, ang nag-aalala na baka ang presensya ni Samira ay magbukas ng mga emosyon na akala niya ay matagal nang nawala. Samantala, si Samira ay bumaba mula sa taxi, ang kanyang mga takong ay kumakatok sa cobblestone na daan habang tinitingnan ang Granding Estate sa harapan niya. Ito ay kasing marangya ng inaasahan niya, mga kamanghamanghang arko, mga maayos na hardin at isang hindi matitinag na pakiramdam ng exclusivity. Ito ang mundo ni Ronald, ang mundong dati niyang pinili na iwan. Sa isang malalim na paghinga, inayos niya ang laylayan ng kanyang eleganteng emerald na damit at itinaas ang kanyang baba. Kaya mo ito, ang bulong niya sa sarili. Nang siya ay pumasok, nagbago ang atmosfera, natahimik ang mga usapan at ang mga bulong ay pumuno sa hangin. Si Samira Johnson ba yon ang usapan?
Naramdaman ni Samira ang bigat ng mga tingin, ang kanilang kuryosidad ay malupit, ang example. Ngunit hindi kumurap si Samira. Itinuon niya ang kanyang katawan at hinarap ang kanilang mga tingin ng tahimik na kumpiyansa. Kung iniimbita siya ni Ronald upang gawing pakiramdam niyang isang dayuhan, siya ay magkakaroon ng sorpresa dahil hindi na siya ang parehong babae na kilala niya noon. At ngayong gabi makikita niya iyon sa kanyang sariling mga mata. Sa loob ng Grand Ballroom, si Ronald ay nakatayo sa dulo ng isang marangyang dekoradong mesa, napapalibutan ni Rachel at ng kanilang mga pinakamalapit na kaibigan. Ang kanyang perfectly tailored suit ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa, ang parehong natural na alindog na dating humatak kay Samira sa kanya. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata mula sa kabilang dulo ng kwarto, isang crack ang lumitaw sa kanyang composure. Si Samira ay kamangha-mangha. Ang kanyang emerald na damit ay nagpakita ng kanyang katawan. At ang natural na elegance kung paano siya nagdadala ng kanyang sarili ay nag-akit ng pansin ng buong kwarto. Inaasahan ni Ronald ang moment na ito, inensayo pa niya ito. Ngunit nang makita siya ngayon sa harap ng kanyang mga mata, isang hindi inaasahang bagay ang gumising sa loob niya, isang bagay na hindi niya inasahan. Sa tabi niya napansin ni Rachel ang bigla niyang pagka-distract at sinundan ang kanyang tingin. Ang mga labi nito ay kurba ng isang magalang, ngunit may pag-aalalang ngiti. "Sino yon?" tanong niya. Ang tono magaan, ngunit ang mga mata nito ay matalim sa kuryosidad. "Isang lumang kakilala lang," sagot ni Ronald ng maayos, ngunit ang bahagyang tensyon sa kanyang boses ay nagbigay sa kanya. Habang papasok si Samira, ang hum ng mga usapan sa kwarto ay lumambot. Lumapit si Ronald patungo sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. "Samira," ang bati niya, ang boses ay mas mababa kaysa sa inaasahan niya. "Talaga bang dumating ka?" Ang isang alam ng ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi, puno ng init ngunit may kasamang pagtutol. "Akala mo ba hindi ako darating?" Tumayo sila doon ng saglit. Ang bigat ng kanilang nakaraan ay puno ng katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos, nilapitan ni Rachel. Ang presensya nito ay nagbasag sa moment. "Ronald, hindi mo ba ako ipakikilala?" tanong niya. Ang boses ay matamis ngunit may pagkakuryoso. "Ito si Samira Johnson," sabi ni Ronald. Pinananatili ang tono ng pagiging neutral. "Isang lumang kaibigan." "Lumabang kaibigan," muling binanggit ni Samira. Ang ngiti ay hindi kumpleto sa kanyang mga mata. "Magandang makilala ka, Rachel." Inabot ni Rachel ang kanyang kamay na perfect na manicured. "Ganun din, marami nang sinabi sa akin si Ronald tungkol sa kanyang nakaraan, pero hindi ko yata narinig ang iyong pangalan." Isang banayad na tawa ang umalpas mula kay Samira. "Well, may mga parte ng nakaraan na mas mahirap pag-usapan kaysa sa iba." Ang tingin ni Rachel ay lumipat-lipat sa pagitan nilang dalawa. Ang ekspresyon ay magaan pero may kasamang pagka-obserbador. "Sana magustuhan mo ang gabi. Hayaan ko kayong mag-catch up." Habang si Rachel ay bumalik sa grupo, tumingin si Samira kay Ronald at ang ekspresyon ay nagbago. "So, sabihin mo na sa akin ang tunay na dahilan kung bakit ako narito. Hindi mo ako mukhang tao na bigla na lang maniniwala sa closure." Hinigpitan ni Ronald ang panga. "Inaasahan kong magugustuhan mong makita kung ano ang iniwan mo." Ang isang magaan, matalim na tawa ay umalpas mula kay Samira. "Aha, nandyan na ang kayabangan na matagal ko nang naaalala." Habang umuusad ang gabi, ang natitirang bahagi ng kaganapan ay naging isang masalimuot na laro, isang tahimik na laban ng mga tingin at mga hindi nasabing salita. Si Samira ay dumadaan ng maayos sa madla. Ang kanyang alindog ay magnetiko. Ang kanyang wit ay nakakakuha ng paghanga mula sa bawat sulok ng kwarto. Si Ronald ay nagmamasid mula sa malayo. Ang kanyang mga emosyon ay magulong-magulo. Pagmamalaki, sama ng loob,
at isang mas mapanganib na bagay, panghihinayang. Habang nagtatapos na ang gabi, si Ronald ay lumakad patungo sa terasa at nakita si Samira na nakatayo doon, nakatingin sa mga hardin na binabalutan ng liwanag ng buwan. Palagi mong alam kung paano magbigay ng atensyon sa buong kwarto, sabi niya, nilapitan siya. At ikaw, palagi mong alam kung paano punuin ito ng hindi kailangang karangyaan, sagot ni Samira. Ang boses ay magaan pero matalim. Huminga si Ronald ng malalim, ang bigat ng sandali ay bumalot sa kanya. Bakit ka dumating, Samira? Tumalikod si Samira upang harapin siya, ang tingin ay matalim. Dumating ako para makita kung nagbago ka, pero mukhang hindi, nagpapatuloy ka pa rin sa parehong laro. Si Ronald ay nagkibit balikat, ang mga salita ni Samira ay sumakit ng higit pa kaysa sa inaasahan niya. At ikaw, patuloy pa rin bang nagpapanggap na wala kang pakialam? Isang maliit na alam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi, Ronald. Hindi ako nagpapanggap. Alam ko na kung sino ako. Ang tunay na tanong ay, ikaw ba? Bago pa siya makasagot, ang boses ni Rachel ay umabot mula sa loob. Ronald, oras na para sa toast. Binigyan siya ni Samira ng isang huling tingin, isang halo ng hamon at halos may simpatya bago siya umiwas at pumasok muli sa ballroom. Si Ronald ay nanatiling nakatayo, ang bigat ng mga salitang iyon ay humapil sa kanya. Hindi ito nangyayari ayon sa plano niya, hindi kahit nakaunti. Nakaupo sa dulo ng mahahabang dining table, itinaas ni Ronald ang kanyang baso habang ang mga bisita ay nagklink ng kanilang mga champagne flutes, nagsasalo ng toast para sa paparating na kasal. Ang kumikinang ng ngiti ni Rachel ay nagdala ng mga aprobasyong tingin mula sa madla, ngunit ang mga isip ni Ronald ay malayo. Sa kabila ng mesa, ang tawa ni Samira ay narinig ng malumanay habang nakikipagkwento siya sa isang maliit na grupo ng mga tao. Ang pagiging pamilyar nito ay nagpagulo sa kanya. Siya ay pareho at ganap na iba. Lumapit si Rachel, ang boses ay mahina. Lagi kang distracted buong gabi. Sigurado ka bang okay ka lang? Nagpanggap si Ronald ng ngiti, pinapakita ang pagiging kalmado sa loob. Oo, syempre, nag-iisip lang tungkol sa bukas. Tinitigan siya ni Rachel ng saglit, ngunit hindi na ipinilit pa. Samantalang si Samira ay lubos na alam ang mga matagal na titig ni Ronald. Inihanda na niya ang sarili para sa mga laro nito, ngunit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang galit ang naroroon, meron ding isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi pa natatapos. Habang natapos na ang gabi, si Samira ay muling nakatagpo ng katahimikan sa terasa, humihinga ng malamig na hangin ng gabi. Ang mga tunog ng musika at tawa mula sa ballroom ay maririnig mula rito. Ngunit dito, tahimik at mahinahon. Inaasahan kong dito kita matatagpuan, ang boses ni Ronald ay dumaan sa katahimikan. Hindi tumingin si Samira, patuloy na nakatingin sa mga hardin na naaaninag ng liwanag ng buwan. Ang postura ay kalmado, ngunit ang tono ng boses ay matalim. Pumunta ka ba dito para magyabang, Ronald? O isa na namang bahagi ito ng plano mo para ipaalala sa akin kung ano ang iniwan ko? Lumapit si Ronald. Ang karaniwang kumpiyansa ay nagsimulang magduda sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Akala mo ba ay nabigyan mo na ako ng mga sagot? Sa wakas ay tumingin si Samira at hinanap ang kanyang mga mata. Noon oo, pero ngayon hindi na sigurado. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, napagtanto ni Ronald, wala na rin siyang kasiguraduhan. Sa wakas, tumingin si Samira kay Ronald, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang kanyang ekspresyon ay matatag, hindi matinag. Hindi ko kailangan pa kitang unawain, Ronald. Hindi ka nagbago. Patuloy ka pa ring naghahanap ng approval, nagsusumikap na patunayan ang isang bagay sa mundo, sa sarili mo, pati na rin sa akin.
Ang panga ni Ronald ay tumaas ng matindi sa mga salitang iyon. Ang katotohanan ng mga iyon ay masakit kaysa sa nais niyang aminin. At ikaw, patuloy pa ring nagpapanggap na parang higit ka sa lahat ng ito. Sagot niya, ang boses ay higpit, pero kung ganun nga, hindi ka narito. Pumikit si Samira at tiniklop ang mga braso, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi mo ako inimbita dito para lang sa closure, Ronald. May gusto kang makuha mula sa akin, pero anuman yon, hindi mo makukuha. Ang frustrasyon ni Ronald ay sumik. Hindi mo alam kung ano ang gusto ko. Naglakad ng isang hakbang si Samira patungo sa kanya. Ang boses ay kalmado ngunit matibay. Baka hindi. Pero alam ko, anuman yon, hindi ito magagampanan ng paghihiganti. Hindi ito kailanman tungkol sa akin, Ronald. Ito'y tungkol sa iyo at sa mga bagay na takot kang harapin. Ang mga salitang yun ay nag-iwan ng isang hamon sa hangin. Tumagal pa rin sa pag-alis niya at naglakad pabalik sa loob. Nanatili si Ronald sa terasa, nag-iisa. Ang bigat ng mga salitang yon ay parang makapal na ulap na bumabalot sa kanya. Kinabukasan, ang estate ay abala sa mga paghahanda. Ang mga staff ay mabilis na kumikilos, tiniyak na bawat detalye ay perpekto para sa kasal. Ang mga bisita ay dumating, ang kanilang mga usapan ay puno ng kasabikan at inaasahan. Si Ronald gayunpaman ay dumadaan lamang, tila isang lalaking hindi nakikibahagi, dumadaan sa mga galaw ng hindi tunay na naroroon. Nakita siya ni Rachel sa lounge, nakatayo sa harap ng isang gilded mirror, inaayos ang kanyang tie na may mabagal at maingat na galaw. Tensyonado ka, ang obserbasyon niya, inilagay ang malumanay na kamay sa kanyang braso. Ayos lang ako, sagot ni Ronald. Ang boses ay pinitil, tinanggal ang kanyang kamay. Nag-alala si Rachel, ramdam ang tensyon sa kanya. Ronald, mag-usap tayo. Ikaw ay... Huminga si Ronald ng malalim at pinutol siya. Itapon mo na lang yung imbitasyon. Napatalon si Rachel, naguguluhan. Ano? Ang boses ni Samira ay umetso sa kanyang isipan. Baka nga nagbago ka. Konti lang. Ang thought na ito ay nagpagulo kay Ronald ng higit pa kaysa sa nais niyang aminin. Hinahanap ni Rachel ang mga mata ni Ronald, may pag-aalala. Ronald, ano ang sinasabi mo? Nag-hesitate si Ronald bago tuluyang nagsalita. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Hindi ko na alam kung ano ang ginagawa ko. Hinila ni Rachel ang kanyang kamay. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan nila, mas mabigat pa kaysa sa magarbong kwarto kung saan sila nakatayo. Sa wakas, tumango siya, nauunawaan kung ano ang hindi sinabi ni Ronald ng malakas. Sana malaman mo na, sabi niya ng tahimik bago lumakad palayo. Habang unti-unting umabot sa kanya ang bigat ng kanyang desisyon, pinaghahandaan ni Ronald ang hindi maiiwasang mga epekto nito. Nang ang huling bisita ay umalis na sa estate, nagsimula ng magbulungan. Ang mga high society circles ay abuzz sa iskandalo. Si Ronald Aquino ay umalis mula sa sarili niyang kasal. Ang mga epekto ay mabilis at brutal. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang mga relasyon sa negosyo, at ang imahe na maingat niyang itinayo sa mga nakaraang taon, lahat ay natutumbang parang pira-piraso ng buhangin sa kanyang harapan. Ngunit wala sa mga ito ang kasing bigat ng pagkawalang laman na bumalot sa Grand Estate. Nag-iisa sa kanyang study, si Ronald ay nakaupo sa madilim na liwanag ng fireplace. May hawak na baso ng whiskey. Tinitingnan niya ang kumikislap na mga apoy, ngunit ang katahimikan ay nakakal-deafening. Ang bawat duda, ang bawat tanong na iniiwasan niya sa loob ng mga taon ay naglalakad sa harap niya ngayon. Nagkamali ba siya? Nasira ba niya ang lahat para sa wala? Isang katok sa pinto ang nagpagising sa kanya mula sa kanyang mga saloobin. Pumasok si Danilo, ang kanyang assistant, ng maingat. Sir, nagsimula na ang mga usapan sa board. Nag-aalala sila kung paano ito makakaapekto sa kumpanya. Tumango si Ronald, ang panga ay tumaas.
Hayaan nilang magsalita. Ako ang bahala. Nagatubili si Danilo bago nagdagdag. Naglabas ng pahayag ang pamilya ni Montgomery tungkol sa kasal. Hindi maganda. Isang matutulis na tawa ang umalpas mula kay Ronald. Siyempre, hindi. Pinagmamasdan siya ni Danilo ng maingat. Gusto mo bang ako ang mag-asikaso sa press? Umuwing iling si Ronald. Hindi, ako na ang bahala dito. Bumigay si Danilo ng isang maliit na tango bago siya umalis. Iniwan si Ronald na nag-iisa na naman sa kanyang mga iniisip. Samantala, sa katahimikan ng kanyang hotel room, si Samira ay nakaupo at nakatingin sa kanyang napak na suitcase. Dumating siya sa kasal na umaasang walang iba, kundi isang laban ng katalinuhan, isang pagkakataon para ipakita kay Ronald na nakapag-move on na siya. Ngunit ang naranasan niya ay isang bagay na naiiba. Hindi na ang Ronald na iniwan niya. May mga bitak sa maingat niyang itinayong pader, mga sulyap ng isang tunay na tao sa ilalim ng kayabangan. Bumuzz ang kanyang phone, pinutol ang kanyang mga saloobin, tiningnan niya ang screen, isang mensahe mula kay Ronald. Salamat sa pagpunta, kailangan kitang makita bago ka umalis, pakiusap. Huminga ng malalim si Samira naguguluhan. Tumagal siya ng ilang sandali bago nag-type ng sagot. Magkita tayo bukas ng umaga sa cafe malapit sa aking hotel. Kalay Patumani. Kinabukasan ng umaga, dumating si Ronald ng maaga. Nakaupo siya sa isang maliit na mesa malapit sa bintana, umiinom ng kape, ngunit ang isip ay malayo. Ang karaniwang kumpiyansa na palaging mayroon siya ay nawawala habang tinitingnan ng kafe, naghihintay. At nang pumasok siya, si Samira, nakasimple ngunit eleganteng kasuotan, si Samira ay dumaan na may parehong tahimik na poise na palagi niyang taglay. Hindi niya kailangan magpakitang gilas, sinusundan siya ng atensyon. Habang papalapit siya, naramdaman ni Ronald ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya alam kung anong sasabihin. Ronald, bati ni Samira habang umuupo siya sa harap niya. Samira, sagot niya, ang boses ay mas tahimik kaysa sa karaniwan. Sa loob ng ilang sandali, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Ang pagitan nila ay mabigat sa mga hindi nasabing salita. Ang nakaraan ay puno ng mga emosyon na hindi pa nalulutas, nananatili sa hangin. Sa wakas, si Samira ang nagtakip ng katahimikan. Bakit mo ako inimbita dito? Huminga ng mabigat si Ronald, dumaan ang isang kamay sa kanyang buhok. Alam mo, kailangan ko nang humingi ng tawad para sa lahat, para sa pag-imbita sa iyo sa kasal, para lang magpatunay ng isang punto, para sa mga kilos na ginawa ko dahil sa sama ng loob. Masyadong maliit at mali iyon. Tinaas ni Samira ang isang kilay, medyo nagulat sa kanyang tapat na sagot. Go on. Nag-lean forward si Ronald. Ang boses ay steady, ngunit puno ng emosyon. Nang makita kita muli, na-realize ko kung gaano ko kalaki ang tinatago sa sarili ko. Binuo ko ang perpektong bersyon ng tagumpay. Iniisip ko na magiging buo ako, pero hindi pala. Kahapon, sa unang pagkakataon sa mga taon, natigil na ako sa pagpapanggap. Tinitingnan siya ni Samira, ang ekspresyon ay hindi mabasa. At ngayon, bumuga si Ronald ng hangin at napatango. Wala pa akong mga sagot, pero alam ko isang bagay. Kailangan kong magsimula ng maging tapat sa sarili ko at sa mga tao na mahalaga. Bahagyang umiling si Samira, ang mga mata nito ay nagiging malambot. Iyon ay isang bagay. Nag-atubili si Ronald bago nagdagdag, hindi ko inaasahan ang pagpapatawad. Hindi ko nga inaasahan na makialam ka pa sa kung ano ang mangyayari. Pero tama ka tungkol sa akin, tungkol sa lahat ng iyon. At kung paano kita tinrato noon, pasensya na. Umupo si Samira, mga braso ay nakakross at nagmuni-muni sa mga sinabi niya. Sandali siyang tumahimik. Pagkatapos, isang maliit na alam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ronald, hindi ako dumating dito para ayusin ka, sabi niya ng banayad. Ikaw lang ang makakagawa noon.
Pero natutuwa akong sa wakas ay nakikita mo na iyon para sa sarili mo. Tumango si Ronald, pinapayagan ang mga salitang iyon na magbabad sa kanyang isipan. Salamat Samira sa lahat. Tumayo si Samira, kinuha ang kanyang bag. Mag-iingat ka Ronald at baka subukan mong hindi masyadong magtapon ng mga tulay. At sa mga salitang iyon, lumabas siya ng cafe. Pinanood ni Ronald ang pag-alis niya. Hindi na may pagsisisi, ngunit may kakaibang kalinawan. Sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi siya nagmumuni tungkol sa mga bagay na nawala. Sa halip, nagsisimula siyang makita kung ano ang maaari niyang muling buuin. Habang naglalakad si Ronald sa abalang kalye ng lungsod pabalik sa kanyang penthouse, lahat ay tila iba. Nadaanan niya ang lungsod ng 1,000 beses, ngunit ngayon parang nakikita niya ito ng bagong mata. Ang bigat ng imahe na maingat niyang itinayo para sa sarili, ang walang katapusang pagpursige sa tagumpay, ang pangangailangan para sa validation ay tila mas magaan. Nang pumasok siya sa kanyang apartment, ang katahimikan ay naging hindi pamilyar. Wala na ang marangyang kasal na kailangang paghandaan. Wala na ang malaking ilusyon na kailangang panatilihin. Si Ronald lang, tapos bumaz ang kanyang phone, isang email mula sa board ng Aquino Enterprises. Urgent na meeting ang hinihingi upang pag-usapan ang mga epekto ng kanselasyon ng kasal. Tinutok ni Ronald ang kanyang mata sa screen. Naramdaman ang bigat ng mga inaasahan na bumabalik sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam. Hindi na siya magtatago mula rito. Dialed niya ang number ni Danilo. I-schedule lang meeting ngayong hapon, inutusan niya. Nagatubili si Danilo. Sigurado ka? Ang wording ng email, sigurado ako, pinutol siya ni Ronald. Panahon na para harapin ko ito. Ang boardroom sa Aquino Enterprises ay isang matinding kaibahan sa marangyang estate na iniwan ni Ronald. Sleek, modern at epektibo. Ang mga top executives ng kumpanya ay nakaupo sa paligid ng mahahabang mesa. Ang kanilang mga ekspresyon ay nag-aalangan, naghihintay. Pumasok si Ronald na may tahimik na kumpiyansa. Ang kanyang tailored suit ay perpekto, ngunit ang matalim na kayabangan na dati niyang dala ay wala na. Magandang hapon, sabi niya umupo sa dulo ng mesa. Ang mga mumunting usapan ay huminto habang si Jennifer Brooks, ang head ng public relations, ay lumapit. Ronald, ang media ay nagsimula na ukol sa balita ng pagkansela ng kasal. May mga spekulasyon ukol sa iyong personal na buhay at kung ano ito ang ibig sabihin para sa imahe ng kumpanya. Tumango si Ronald, tiningnan siya ng diretsyo. Naiintindihan ko at tinatanggap ko ang buong responsibilidad sa sitwasyon. Pero klaro lang, hindi ang personal kong buhay ang magdidikta sa kumpanya na ito. Ang mahalaga ay ang ating trabaho, ang ating mga halaga at ang ating commitment sa kahusayan. Tahimik ang buong kwarto habang ipinagpatuloy ni Ronald. Ang tono ng boses ay makatarungan ngunit puno ng determinasyon. Ang nangyari kahapon ay isang wake-up call. Matagal ko nang hinahabol ang perpeksyon, sinusubukan na magtugma sa mga expectations na hindi naman sa akin. Natigil na yon. Mula ngayon, ang kumpanya na ito ay hindi lamang magpapakita ng tagumpay, ito ay magsusulong ng integridad. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos isa-isa, ang mga board members ay nagpalitan ng tingin, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago. Mayroong hindi pagkakasiguraduhan, oo, pero mayroon ding ibang bagay, respeto. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na si Ronald ang nagtangkang patunayan ang sarili sa kahit kanino. Sinabi na lang niya ang totoo. At iyon, higit sa lahat, ang tunay na simula ng pagbabago. Itinaas ni Jennifer ang kilay. At paano mo planong ayusin ang pinsala sa iyong reputasyon? Tinutok ni Ronald ang mata kay Jennifer nang walang pag-aatubili. Ang boses ay steady. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo, hindi ko na ipagkukunwari na isang bagay na hindi ko naman ako.
Nakagawa ako ng mga pagkakamali, ngunit muling itatayo ko, hindi gamit ang mga ilusyon, kundi gamit ang transparency at integridad. At magsisimula ito dito sa kumpanyang ito. Isang mahinang alingaw-ngaw ang dumaan sa boardroom habang ang mga executive ay nagpalitan ng mga hindi tiyak na tingin. Ramdam ni Ronald ang bigat ng kanilang pagdududa, ngunit sa ilalim nito may ibang bagay na respeto. Hindi ito agarang pagtanggap, ngunit ito ay simula ng isang bagong bagay. Pagkatapos ng gabing iyon, pumasok si Ronald sa kanyang penthouse, ang pagod ay bumagsak sa kanya. Nagkasundo ang board na bibigyan siya ng oras upang ayusin ang pampublikong imahe ng kumpanya kahit na alam niyang ang labanan ay malayo pa. Gayunpaman, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na siya nagmamadaling maghanap ng approval, nagtatrabaho siya para sa isang bagay na tunay. Nagbuhos siya ng isang baso ng tubig, sumandal sa bintana, tinitingnan ang walang katapusang tanawin ng mga ilaw ng lungsod. Ang kanyang isip ay muling bumalik kay Samira, ang mga huling salita niyang patuloy na umaalulong sa kanyang isip. Ikaw lang ang makakagawa nito. Sa isang impulsive na hakbang, pumunta siya sa kanyang study at binuksan ang isang drawer na hindi niya tinatangkilik sa mga nakaraang taon. Nasa loob ang isang lumang litrato. Siya at si Samira noong mga unang araw. Ang kanilang mga ngiti ay bukas at walang depensa. Hinaplos niya ang mga gilid ng litrato. Isang malungkot na ngiti ang sumik sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang notebook, binuksan ito sa isang blankong pahina at nagsimulang magsulat, hindi para sa mga plano para sa negosyo, hindi para sa mga estratehiya para sa damage control, kundi para sa isang bagay na mas personal. Sa unang pagkakataon sa mga taon, naramdaman ni Ronald na patungo na siya sa tamang direksyon. Isang linggo ang lumipas, dumalo si Ronald sa isang charity gala na inorganisa ng isa sa kanyang mga matagal ng business associate. Malayo ito sa mga marangyang kaganapan na karaniwan niyang dinaluhan, mas personal, nakatuon sa pagbabalik loob kaysa pagpapakita ng kayamanan. At sa unang pagkakataon, nahanap niya ang pagbabago bilang isang sariwang pakiramdam. Habang dumadaan siya sa madla, pinapahalagahan ang enerhiya ng kaganapan, napansin niya ang isang pamilyar na tao. Nakatayo si Samira sa tabi ng isang art display, hindi nagsusumikap, ngunit humahatak ng mga tao patungo sa kanya gamit ang parehong tahimik na grasya na laging taglay niya. Pinipilit niyang tapangin ang sarili, lumapit siya. Samira. Lumingon siya sa tunog ng kanyang boses, isang pagkamangha ang sumik sa kanyang mukha, ngunit wala ng tensyon, wala ng panghihina. Ronald, ano ang ginagawa mo dito? Ngumiti siya, maliit ngunit tapat. Sinusubukan kong tuparin ang mga pangako ko, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Pinagmasdan siya ni Samira ng sandali bago nagbigay ng isang bahagyang tango ng pag-apruba. Magandang lugar na simulan. Sandali silang tumayo sa katahimikan, ang ingay ng gala ay nawawala sa likuran nila. Hindi ito simula ng isang bagong bagay, ni isang pagbabalik sa dati. Isa lang itong sandali ng pag-unawa, isang sandali na hindi nila inaasahan, ngunit parehong kailangan. Si Samira ang nag-broke ng katahimikan. Baka magkita tayo ulit. Ang kanyang boses ay magaan, ngunit may malalim na kahulugan sa mga salita. Tinitigan siya ni Ronald, isang sinag ng isang hindi pamilyar na pakiramdam, pag-asa, ang sumik sa kanyang kalooban. Baka, habang siya ay naglakad palayo, hindi naramdaman ni Ronald ang sakit ng pagkawala na palaging nagdulot sa kanya ng pasakit. Sa halip, naramdaman niya ang isang bagong pakiramdam, isang mas mabuting pakiramdam. Ang kwentong ito ay paalala na hindi pa huli ang lahat para magbago, mag-rebuild at maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Kung ito ay umabot sa iyong puso,
Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video at i-share ito sa isang tao na mahilig sa mga kwento ng transformation at second chances. Sama-sama nating ikalat ang mga mensahe ng pag-asa at pagbabago.